Ka-Express, buong Pilipinas na buhayan sa gitna ng mainit na usapan para sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers. Isang dambuhalang good news ang yumanig sa social media. Ang ating 7-3 giant na si Kai Sotto, kumpirmadong mangunguna sa frontline ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand at Australia. Dahil walang anunsyo na hindi siya lalaro, seryado na ang pag-asa ng ating bansa na makita muli ang ating main man sa international stage. Pero sa likod ng tuwang ito, may isang dambuhalang problema na lumutang na posibleng maging hadlang sa ating kampanya. Sa videong ito, himayin natin ang Japan B-League conflict. Ayon sa mga ulat, posibleng mamiss ni Kai ang buong training camp ng Gilas dahil sa kanyang mahigpit na commitment sa kanyang mother team sa Japan B-League. So paano nga ba makaka-adjust ang ating giant sa komplikadong sistema ni Coach Tim Cone kung limited time lang ang ilalagi niya sa bansa? Kakayanin ba ng ating main man na gibain ang dambuhalang frontline ng Australia at New Zealand nang walang sapat na practice kasama ang grupo? Huwag kayong aalis Ka-Express dahil sa dulo ng videong ito ay papakita natin ang Gilas Readiness Plan. Bakit sinasabi ng mga experts na kahit huling sandali na dumating si Kai, siya pa rin ang susi para makasilat tayo ng panalo laban sa mga higante ng Oceania? Seryado na ang dasal ng ating bansa, makasama si Kai, makuha ang panalo at maipakita ang tunay na lakas ng Pinoy. Handa ka na bang saksihan ang pagyanig ng Maua Arena? Huwag kukurap dahil ang Kai Sotto era ng Gilas ay lalong nag-aapoy sa kabila ng mga hadlang. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka na para sa ating Gilas Final 12 updates. At ito ang Express Info kung saan bawat balitang Gilas ay dambuhalang inspirasyon. Buong Asia nagulantang sa paglabas ng pool para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Muling nabuo ang pag-asa ng mga Pinoy matapos makumpirma ng ating 7-3 centerpiece na si Kai ay handang-handa ng isuot muli ang kanyang Gilas jersey. Pag-usapan natin ang good news na ito sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone. Si Kai ang itinuturing na main man at defensive anchor na magliligtas sa atin laban sa dambuhalang New Zealand at Australia. Dahil walang anumang anunsyo na hindi siya lalaro, inaasahan ng buong bansa ang isang full-force Gilas na yayanig sa Maua Arena. Pero bago tayo magdiwang, kailangang himayin natin ang isang brutal reality. Ang balitang posibleng hindi makasama si Kai sa buong duration ng training camp ng pambansang kupunan. Tingnan natin ang The Conflict, Japan B-League versus National Duty, ang struggle ni Kai sa pagitan ng kanyang commitment sa Koshigaya Alphas at ang tawag ng bansa dahil sa kasagsagan ng season sa Japan, mahigpit ang schedule ng kanyang mother team. At ayon sa mga ulat, posibleng limited, uhuling sandali na lang siyang makalipad patungong Pilipinas. Ang problema, ang sistema ni Coach Tim ay hindi basta-basta. Ito ay isang triangle offense-inspired system na nangangailangan ng matinding chemistry at timing. Ang conflict ng pagpasok sa laban ng walang sapat na practice ay isang dambuhalang sugal. Fans felt the worry. Yung kaba na baka hindi maging sync ang galaw ni Kai sa kanyang mga teammates gaya ni Junmar Fajardo at Justin Brownlee. Ang opinyon ng mga analysts, Kai is the ancient, but even the best ancient needs a test run before the big race. So himayin natin ang the main man factor. Bakit nga ba handa na ang Gilas na mag-antay kahit sa huling minuto para kay Kai? Dahil sa ating pagsusuri, si Kai lang ang tanging player sa Pilipinas na may length at wingspan para tapatan ang physicality ng Oceania teams. Kung wala si Kai, ang ating paint ay magiging open highway para sa mga dambuhala ng New Zealand. Ang emosyon ng mga fans ay high stakes, ramdam ang gutom na makaisa laban sa Australia, at alam ng lahat na kay Kai nakasalalay ang posibilidad na ito. Ang global impact ng presensya ni Kai ay selyado na. Ang mga scouts mula Australia at New Zealand ay aminado. Si Kai ang pinakakinatatakutan nilang threat dahil sa kanyang elite shot blocking at bumubuti na outside shooting. Ang struggle na ito ay hindi na bago para kay Kai, pero ito ang pinaka-crucial dahil sa bigat ng ating kalaban. Mula sa kanyang dominant stat line sa Japan, tungo sa legacy mission na ito ng Gilas, pinatutunayan ni Kai na handa siyang magsakripisyo at lahat tayo, hoping and praying, na kahit limited time lang, ang basketball IQ ni Kai ang magsisilbing tulay para mabilis siya maka-adjust sa sistema.
At habang papalapit ang laban, ang bawat segundo ay mahalaga. Handa na ba ang Gilas na sumabak sa gyera? Kahit short-handed sa preparasyon dahil sa oras na lumapag ang eroplano ni Kai, ang buong bansa ay sisigaw ng Laban Pilipinas. Sa harap ng damuhalang problema ng limited training time ni Kai, maraming fans ang nagtatanong, paano siya isasama sa rotation kung wala siyang sapat na practice? Hihimayin natin ang tactical reality. Sa ilalim ni Coach Tim Cone, ang Gilas ay mayroong tinatawag na high IQ continuity dahil hindi naman bago si Kai sa sistema ni Coach Tim mula pa nung nakaraang window. Ang gagawin ng coaching staff ay isang plug-and-play strategy. Dito na tayo sa The Defensive Gravity Solution. Pag-usapan natin ang ebidensya sa Japan B-League. Nasanay na si Kai na maglaro sa mga sistemang mabilis at pisikal at ang tactical advantage natin ay ang kanyang instinctive defense. Hindi mo kailangan ng isang buwan na training camp para ituro kay Kai kung kailan siya tatalon para sa block. Ang conflict na haharapin ng Australia at New Zealand ay ang tinatawag nating the Kai Sotto effect. Dahil alam nila nandoon si Kai sa ilalim, mapipilitan silang tumira sa labas na pabor sa ating perimeter defenders gaya ni na Chris Newsome at Sergio Perez. Pag-usapan natin ang the Twin Tower synergy kasama si Junmar Fajardo. Kahit limited ang training, ang chemistry ni Kai at Junmar ay subok na. Ang tactical adjustment ni Coach Tim ay ang paggamit kay Kai bilang high post facilitator, isang role na ginagawa niya ngayon sa Koshigaya office. At ang ating fearless forecast, bakit makakaisa tayo versus New Zealand, the fresh legs factor. Dahil diretso siya mula sa competition sa Japan, si Kai ay nasa game shape, hindi niya kailangan ng conditioning, kailangan lang niya ng Gilas rhythm. Second, the crowd adrenaline. Ang Mawa Arena, ang bawat block at dunk ni Kai ay magbibigay ng damuhalang energy na magpapabagal sa momentum ng kalaban. And third, the hunger to win. Matapos ang mga heartbreak sa international stage, si Kai ay gutom na mapatunayan na kaya niyang dalhin ang Pilipinas sa panalo laban sa mga bansang kabilang sa World Rankings Elite. At ang aming prediction, isang shocking close win versus New Zealand kung saan si Kai ay magtatala ng double-double at hindi bababa sa 4 blocks. Ang problema, sa training camp ay magiging motivation para sa ating Giant. Mula sa Japan B-League tungo sa Gilas, ang revolusyon ng Philippine basketball ay hindi mapipigilan. So handa ka na bang makita ang dambuhalang wristback ng ating main man? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.